Isang magandang araw mga kababayan. At sa lahat na po ng ating mga kapwa Pilipino na nasa iba't ibang dako ng mundo. Hello po sa inyo lahat, shout out. Sa mga matitinong Pilipino, kayo po yun. Hindi po yung mga DDS na ang utak ay nasa talampakan. I'm sorry to say this dahil hindi po sila nag-iisip kung ano ang nararapat para sa bayan. Sila po ay mga panatiko. Anyway, tuloy po tayo. Isang maikli po na pagtalakay tungkol po sa nalalapit na impeachment trial sa Senado laban sa nakaupong Vice Presidente ng Pilipinas na walang iba kundi si Sara Duterte. Mga kababayan, alam niyo po nung panahon ni Chief Justice Corona, ito'y talagang naisulat din sa history ng ating bansa ang pagkaka-impeach. Posible pong itong kay Sara Duterte, this will be another event na maisusulat sa history po ng Pilipinas. Isang malaking bagay na isang vice presidente ay nasalang sa isang trial sa Senado. Mga kababayan, siguro po ang mga DDS, ang mga kampi sa mga Duterte, sila po ay nagsasaya na ngayon dahil alam po nila na mas marami po ang kanilang mga kaalyado sa Senado. Yun nga po ang naririnig po natin na sinasabi ng karamihan na it's about numbers daw po ang impeachment. Totoo po yun. It's about numbers. Kung may mas marami kang kaalyado na mga senadores, may posibilidad o malaki ang posibilidad na hindi ka mako-convict dito, mga kababayan. Marami pong lumabas na miyembro ng alyansa at marami ding mga maka-Duterte na mga kandidato. Although marami din pong natalo, pero nakikita po natin na mas marami ang mga kakampi ng Duterte kesa sa Administrasyong Marcos. Ang nakaupo ngayon, natalo sila Manny Pacquiao, hindi nakapasok si Binay, Abibina, hindi nakapasok si Benhur Abalos na okay din po sana na maging senador. Yan, marami po sila hindi nakapasok. So ngayon, nakikita natin ang mga DDS na masaya sila. Dahil alam po nila na mas marami ang kaalyado ni Sara Duterte sa Senado. Nanalo si Bakit Amy Marcos, mga kababayan. Isa ring double blade na mamangka sa dalawang ilog. Itong si Villar na dating nasa linya ng administrasyon, nagbalimbing, lumipat po kay Sara Duterte, kaya masaya si Sara na mas marami po ang mga kaalyado niyang senadores na ngayon ay pag pinagsama-sama mo po yung both old and new, mga kababayan. Pero ito po ang masasabi ko. Alam na po natin kung sino ang titindig para hindi i-convict si Sara Duterte. Nakikita po natin na patas magtrabaho itong si Bam Aquino, itong sila Kiko Pangilinan, Ping Lacson, patas po yung mga yan. Pag-iisipan po nila na maigi sigurado. Pero yung mga gaya po nila, Bato de la Rosa, Bongo, Amy Marcos, Alan Peter Cayetano, etc., sigurado na po yan. Approve without thinking yan. Hindi na po mag-iisip yung mga klase ng senador na yan. Nakakampi, papabor kay Sara Duterte. Pero mga kababayan, baka nakakalimutan po nila na ang taong bayan ang pinakamalaking grupo na magiging husgado
sa impeachment trial na ito. Huwag po nilang kakalimutan yan. Still, the people of the Republic, ang mga Pilipino, ang siyang maghusga kay Sara Duterte, mga kababayan, sa mga maanumalyang gawain niya. Sa mga gawain niyang pagbabanta, grave threats, mga kababayan, at iba pa. Hindi lang ang mga 24 senators, huwag po nating kalilimutan ito. Nandyan ang taong bayan na manunood, titimbangin ang lahat. Kaya, diretso na po tayo sa punto. Ito po ang masasabi ko dito. Kung maganda po ang pagkakalahad ng prosecuting team, maganda po ang pagkakalay nila ng ebidensya laban kay Sara Duterte, at mahina po ang grupo ng defense at hindi po nila madepensahan ng maigi si Sara Duterte, abay, dito po sila matatalo sa mata ng taong bayan. Kung very obvious, mga kababayan, na bias, kung very obvious na bias ang mga senador, kung very obvious na sila po ay hindi nag-judge, nagbigay ng tamang judgment sa impeachment trial na ito, ang mga senador po na ito ay i-judge din ng taong bayan. Malilintikan sila sa taong bayan. Mga kababayan, kung nangyari po ito, na obvious na pinanigan po nila ang hindi tama, posible, ito po ay ang aking pananaw, ang aking opinion, posible that this could spark a people power uprising, mga kababayan. Nakita na po natin ito in the past. Possible po na mangyari. Kahit sabihin na natin ang dami po nila na susuporta kay Sara Duterte para hindi po matanggal, ang taong bayan ay nakatingin sa inyo at maaaring magkaroon po ng another EDSA pag maliwanag na ipinakita nyo na hindi kayo nagbigay ng proper judgment. Sa mga senador po ang tinutukoy ko dito. Nandyan ang mga Pilipino, ang mga matitinong Pilipino, that's still, sila po ang hurado dito. Ang mga matitinong Pilipino na sa bilang ay mas malaki pa sa Iglesia ni Cristo, mas malaki pa sa grupo ng mga DDS. Still, ang majority ng mga matitinong Pilipino, ang pinakamalaking grupo, ang silent majority, sila po ay gagawa for sure ng hakbang pag nakita po nilang niluto ang impeachment na ito. Pag nakita po nilang maliwanag, obvious, na gumawa ng kasalanan tong si Sara Duterte at hindi po binigyan ng tamang judgment, Pilipino na po, ang mga matitinong Pilipino ang siguradong gagalaw dito, mga kababayan. Alright, mga kababayan, ito lang po muna ngayon. Sana po makamit po natin ang hustisya para sa ating bayan. Marami pong salamat.